Misguided daw ang mag-asawang Diskaya, sabi ng Office of the Ombudsman tungkol sa pag-atras nila sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ng ICI, hindi makaaapekto sa kanilang investigasyon ang pag-atras ng mga Diskaya. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ma'am, comment lang mo ma'am, abang sa BIR ma'am. Mailap pa rin sa media si Sara Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ma'am po ma'am, kinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Mailap din ang asawa niyang si Curly na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng 1 oras sa pagdinig. Hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba, sa gaya nga ng nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga Diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa Office of the Ombudsman, misguided o mali ang gabay sa mga Diskaya. Pakikipagtulungan sa gobyerno anila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ ang reklamang graft sa Ombudsman dahil sa umano'y ghost project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaasa silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at iko-konsidera sila bilang state witness. 16 pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga alegasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. Ang Pangulo ang nag-ungkat sa flood control project sa kanyang zona noong Hulyo. Nasundan niya na magkakahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan, wala pa rin napapanagot. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.